Magandang araw mga ka-update. Narito ang pinakabagong ulat panahon at malagang anunsyo ng pamahalaan. Disclaimer, ang lahat ng ating mapapanood ay base sa mga nakalap na impormasyon sa mga legit resources. Ito ang nilignas update PH. Narito ang ating latest satellite image kung saan ito nga si Tropical Depression Luis kaninang alauna ng madaling araw huling namataan sa layong 125 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyon west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang si Tropical Depression Luis ay nagdadala pa rin ng mga paulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon area. Narito naman yung ating forecast graph kay Bagyong Luis. So inaasahan nga natin in the next 12 hours, posible nitong maabot ang tropical storm category habang bumabaybay sa karagatan silangan ng Pilipinas. At nakikita nga natin na may possibility na ito ay magkaroon ng close approach or landfall sa may silangang bahagi ng northern Luzon area. And then, once na ito ay magkaroon ng landfall or close approach, posible na nga magsimula yung kanyang weakening trend. At ito ay by around Wednesday ay posible na nga lang maging isang remnant low. So itong area, yung enclosed area na ito, ang tinatawag nating area of probability. So kung nagkaroon ng shift sa movement ng bagyo, posible itong mapunta dito sa may area of probability. So paalala lang po ay uncertain pa nga itong track ni Bagyong Luis at posible pang magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman yung mga areas na may tropical cyclone wind signal. So, signal number 1, yung inaasahan natin sa may central at eastern portion ng Cagayan, sa may Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, sa may eastern portion ng Kalinga, sa may eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa may Quirino, sa may northern portion ng Aurora, sa may Polillo Islands, at sa may Camarines Norte. Ito naman yung ating weather advisory updated kaninang 11 p.m. kung saan kagabi hanggang bukas na gabi ay posible yung 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan at Quezon. So pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, posible yung mga flooding sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Tomorrow evening naman to Tuesday evening, 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan, posible sa Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan naman sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, sa may Rizal, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Tuesday evening to Wednesday evening, 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan posible sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding events likely sa mga areas urbanized, low-lying at near rivers. At 50 to 100 millimeters naman sa lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, sa may Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas at Antique. Itong mga lugar naman na ito, wala itong signal pero posibleng makaranas ng mga bugso ng mga malalakas na hangin dulot nga ng southwest monsoon at itong periphery nitong si Luis ngayon at bukas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. On Wednesday naman sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental.